Well, yung meeting na yung napag-usapan natin dito sa meeting, yung coordination between BIR and ICI, because as we all know, maraming transactions na nangyari dito from DPWH to the contractors and all the personalities that were mentioned. So yan ang tinitingnan natin. We will examine or check yung possible tax evasion angle in all these transactions. Sir, for clarification, magkakaroon ba kayo ng separate investigation doon sa ano? Or makikipag-cooperate kayo, ipapasa nyo sa ICI para ipasa nila sa ombudsman? Or different investigation po kayo? Different investigation, as far as BIR is concerned, ang tinitingnan natin dito yung tax angle, which is yung possible nito, yung tax deficiency and tax evasion na criminal case. So for this particular criminal case, kami po ang mag-file nito. That's why we will get all the information na nasasabi po dito sa mga ongoing investigations. Sir, may mga lumulutang ng personalidad na baka maksampahan ng kaso or mga ilan? Meron din kasi even before we've already checked yung mga tax compliances ng mga yung mga other information, yung mga revenues na nare-report. So yung ginagawa rin nating lifestyle checks on the contractors and other personalities being mentioned. So pine-prepare lang, hopefully kaya lang naman din we just need all other data para mas maging comprehensive and complete yung ginagawa nating filing ng criminal case. Lahat ng mga assets and lahat ng mga properties na na-mention, we have to include all of them. Commissioner, may idea ka na magkano ang tax hinahabol natin dun sa mga personalities involved? Definitely in the billions, because in a particular case, in one taxable year na isang taxpayer, yun yung nakita agad namin, meron ng billion na tax evasion. So yung total niyan we still don't know dahil ongoing pa yung ginagawa natin pag-examine and collation of all other information or yung mga data from other government agencies as well. Sir, this is just for the Discayas. For the Discayas, ongoing pa, wala pa kaming talagang total ng lahat because maraming corporations and yung individuals nila, yung mga sasakyan na mention, yan ang mga tinitingnan nila. Sir, timeline lang, kailan natin maibibigay lahat yung mga results na nanalo sa mga constructors at saka mga personalidad po dito sa ICI? Mabibigay yung dito sa ICI. Well, actually hindi naman mabibigay sa ICI. We will kami yung kukuha ng information ng mga data sa ICI so that we can prepare the complaint for tax evasion. Sa amin kasi mabilis lang ang hindi ko lang masagot yung pagbigay sa amin ng information. Again, we already have preliminary draft or yung mga assessment namin, pero ang dami pang kulang yan. We don't want to file a haphazard criminal complaint with the Department of Justice. That's why gusto namin makuha din tong mga to. So as to timeline, medyo mahirap sagutin, pero baka in this week or next week meron kaming mga paunang criminal case na ma-file. But again, hindi pa yan yung mga kumpleto. Mga parang specific issues pa lang yung mga sasampahan natin. From your end po, ano yung challenging aspect ng pag-examine or pag-investigate itong mga accounts ng mga personalities or companies? Well, first is yung collation of all these documents kasi yan nga yung may mga initial na tayong nakukuha tapos habang nakikita natin dumadagdag. So we don't know yung gusto natin makita yung kabubuan nito. Otherwise yun nga baka mag-file tayo ng kulang-kulang. So hihintayin din natin yun ang gusto natin makita, mahintay natin makumpleto lahat ng mga testimonies and lahat ng mga information na makuha natin para mas kumpleto ang ma-file natin. Sir, tax evasion charges to against who? Tax evasion against yung mga first is yung mga contractors. Kung may exposure sila, of course, hindi naman natin i-prejudge. Titingnan natin kung meron talagang tax evasion na nangyari dyan. Second, yung mga yung lahat ng personalities na nasabi dyan. Mga public officials na mga import potential na makita natin. So, titingnan din natin lahat yan. Sir, for the record,
We're looking at it as well. Sir, for the record, ano ang pwedeng kaharapin kung mapatunayan na lumabag nga, ay nag-tax evade nga itong mga contractors na to and other personalities po? Unang-una, yung deficiency tax, sisingilin natin sa kanila ang yung hindi supposedly dapat nabayaran na tax. Ano? And second, pag nakita talaga na may criminal intent yan, fraud, then may kaakibat na criminal case for tax evasion. So, pagbabayarin ng deficiency tax plus the filing of the criminal complaint. May kulong yun, sir. Yes, kapag ka na kinatigan tayo ng Department of Justice, ang penalty dyan ay posibleng pagkakakulong. Ilang taon, sir? Depende na yan, may graduated, depende kung ano yung mapatunayan na parusang pagkakakulong. Yung nabanggit mo, sir, kanina, billions. So, yung billions, ano yung katumbasan na punishment na pagkakulong? Parang ano yan I think baka mga nasa mahigit 10 taon din yan. Yung billions man na yun, sir, as in general, in total, including the contractors, Isa pa lang po yan. Yung isang preliminary pero hindi pa natin nga pwedeng until ma-finalize natin yung complaint na yon. So yung iba tinitingnan pa natin kasi nga ito isang taon pa lang ito yung nakita natin na yon.